My burden gladly buried, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art! And then sing my soul, my Savior God to Thee.
this morning, this is the first part ng ating pong gawain for Sunday. We will be having our Sunday school and I hope we are ready. Ngayong umaga, mag-challenge tayong pag-isip. Alam mo, hindi po but I hope wala talaga sa mga gawain na naaantok tayo dahil kailangan natin sundan ang ating pag-aaral ngayon because we'll be tackling about a very, very hard and also sensitive topic. At marami ng mga Kristiyano dahil hindi pa napag-isipan ang pag-aaral ng bagay na ito, ay kapag tinanong sila, may Diyos ba? Oo, meron. Bakit may masama? Basta hindi. The problem of evil, at mamaya ko, ay tatalakayin po natin yan. Because I have spoken to, makaunti pa lang naman, pero marami ng mga tao sapagkat sa mga nakikita nilang kasamaan, oo, maaaring personal ng mga evil na naranasan sa buhay, they came to the point that they deny the existence of God. Yun po, ang ating pong kaibigang pansin ngayong umaga. Tayo po muna ay magsimula sa pamamagitan at pag-awit sa Panginoon. Ulitin natin ang puso ng Bible and then we will sing all hail the power of Jesus. Unahan tayo ng pagkain. Tayo po umawit po. Awitin po natin ang books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Zephaniah, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Much more Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po ulit umawit. Awitin po natin, O hail the power of Jesus. Oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the Lion,
Ayan, purihin po ang Panginoon. And that's one of our goals ngayong araw ho na ito. Well, that should be our goal every day, to hail the power of Jesus' name. That is to praise, to worship, to declare ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tunay, tuwing araw ho ng linggo, tayo ay nagsama-sama at yung ating mga kapatiran online ay sama-sama ho tayong nagbubunyi sa katotohanan na tayo ay iniligtas, at sa unang araw ng linggo ay ito yung pag-aalaala rin natin ng muling pagkabuhay, pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Well, tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral at nais ko ho kayong muling anyayahan sa isang pamilyar ng talata sa atin sa Jeremiah chapter 9. Before we open in a word of prayer, Jeremiah chapter 9, at simulan ho natin sa verse number 23. Jeremiah chapter 9, verse number 23. Kung wala ho kayo mga Biblia, ay pakisundan niyo ho o pakipakinggan niyo ho. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. So ito ho isa sa mga talata na ating pinagsimulan sa ating pag-aaral patungkol sa Panginoon, na binibigyan din ito ang kahalagahan, ang bigat, ang value ng pagkakaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos. Ito, ang pagkakilala sa Diyos ay higit pa sa kayamanan ng sanlibutan, higit pa sa kapangyarihan ng sanlibutan, higit pa sa kalakasan na ipini-offer ng sanlibutan. Ito ang sabi ng Panginoon, mas mahalaga ang tamang pagkakilala sa Kanya. Binigyan natin ng diin na pwede siyang makilala. Pangalawa, gusto niyang makilala natin siya. At sabi na natin, pwede siyang makilala at nagpahayag siya. Dalawa ang pagpapahayag niya. Una ay ang general revelation, pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Pangalawa naman ay special revelation sa pamamagitan ng kanyang salita. At anuman ang atin hong paniniwala tungkol sa Panginoon ay kailangang masukat at makitang lumalapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, nais ko rin ho kayong ayahan sa isang talata sa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3, at basahin ho natin sa verse number 15. 1 Peter chapter 3, verse 15. Nakita na ho ba? Ito po ang sabi, but sanctify the Lord God in your hearts, and be what? And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So narito sinasabihan ho ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya that there must be a readiness to give an answer. Actually, pag tinignan ho natin, ang punto dyan ay hindi basta answer but to give a defense. Dahil may mga pagkakataon na merong umaatake sa pananampalataya, kine-question ng ating pananampalataya. Naniniwala ka ba sa Diyos? Meron bang Diyos? At ang sabi ng salita ng Diyos, tayong mga mananampalataya ay kailangang may kahandaan. At salamat sa Panginoon ay ginamit niya hong isang kapatid natin na nagpayo o nagsuggest na baka pwede nating talakayin ang ilang mga katanungan na madalas ibinabato sa mga mananampalataya kapag pinag-aaralan natin ang katotohanan patungkol sa Diyos, particularly ang katotohanan
patungkol sa pagiging soberano, makapangyarihan, or sa ating pag-aaral sa attributes of God, omnipotent ng ating Panginoon. Now, nung una, gusto ko sana itong talakayan ng isang Sunday lang, pero tingin ko ho ay google tayo ng ilang mga Sunday dahil gusto kong maunawaan talaga ho natin ito. Ayoko lang na basta mag-dump ng information sa inyo at lalagpas lang sa atin hong mga kaisipan, pero gusto ko sa biyaya ng Diyos, dahan-dahan maunawaan natin, and sa biyaya ng Panginoon, maging equipped tayo kapag na-encounter natin ang mga katanungan kagaya ho ng ating bibigyang pansin. And with that as our introduction, let's go to the Lord and ask God for wisdom, shall we? Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami sa iyo ay lumalapit, nagpapasalamat sa dakila mong kabutihan sa amin. O Panginoon, lalo't higit sa iyong pagmamahal na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na siyang namatay upang bayaran ng aming mga kasalanan, upang ang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng lubos, ganap, sigurado na kaligtasan. Salamat po, O Diyos. At Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng liwanag. Inaamin namin ang aming karupukan, inaamin namin ang aming kakapusan, na liban na ikaw ang bukas ng aming mga mata, liban ikaw na magbigay ng liwanag, ang mga bagay na aming pag-aaralan ngayon ay tila mawawalang kabuluhan. Kundi man, Panginoon, ito'y kami dadalhin sa kayabangan. Pero nawa, O Diyos, ito'y lalong magpakumbaba sa amin, lalong magbigay sa amin ng mas mataas na pagtingin sa iyo, na magresulta sa mas malalim na pagsamba, mas mainit na pagmamahal sa iyo, O Diyos, na aming Panginoon. Muli, ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, anumang kasalanan, O Diyos, na masumpungan mo sa amin. Nawa, O Diyos, kami ay iyong linisin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng ito ay aming dalangin. Amen. Okay. At sanay na talaga akong nakamask at yun yung ating layunin. Kaya meron tayong acrylic glass sa ating harapan para mas maging malaya ho sa pagsasalita. Well, let's have a quick review, shall we? At gusto ko ma-establish talaga sa ating kaisipan na ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na soberano. When we say God is sovereign or omnipotent, we mean that God is all-powerful. And a very summarized definition ng pagiging omnipotent, pagiging makapangyarihan ng Diyos o makapangyarihan sa lahat ng Diyos, ay ang ibig sabihin na ito, God's omnipotence means that God is able to do all His holy will. And we're borrowing that definition from Wayne Grudem, and I find it very summarized and clear. Ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay kayang gawin ng Diyos ang lahat ng kanyang banal na kalooban. At yung word na kaya doon, ibig sabihin may lakas siya at meron siyang otoridad. At hindi lang basta yung gusto niya, binigyan ng adjective, His holy will. Kaya nga ho, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi niya kayang magsinungaling. At merong ilang mga tao magpipilosopo, kita mo na merong hindi kayang gawin ng Diyos, hindi niya kayang magsinungaling. As if kahinaan ang hindi kakayahan ng Diyos ng pagsisinungaling. Ang punto ay ito, gagawin ng Diyos ang lahat sang-ayon sa kanyang banal na kalooban, at ang pagsisinungaling ay hindi kabanalan, therefore, hindi yun loloobin ng Diyos, therefore, hindi yun gagawin ng Panginoon. So, ang omnipotence ng Panginoon means na kaya niyang gawin, may kapangyarihan siya at may otoridad siya ang lahat ng kanyang banal na loobin. Sa Ephesians, for the lack of time, tingnan natin ang Ephesians chapter 1, verse 11. Ang dami tayong verses na tinignan, pero I hope this verse encapsulates or makuha lahat ng katotohanan na sinasabi ho natin na ang Diyos ay soberano. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 1, verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who what?
who worketh all things after the counsel of his own will. God is someone who works all things, not just some things, not just most things, but all things after the counsel of his own will. Sabi nga ho ng isang theologian, si R.C. Sproul, at siya umuwi na sa Panginoon, ang sabi niya at isa sa mga pamusong mga kataga ni R.C. Sproul, there is no maverick molecule in the world. Alam niyo yung word na maverick, yung nagsosolo, na gagawin niya yung gusto niya. Wala daw kahit isang molecule, if add to that an atom, na nagsosolo. Lahat ng molecule, lahat ng atoms, lahat ng bagay sa buong kalawakan ay nasa ilalim ng soberanong control ng ating Panginoon. So when we hear again or when we utter again that statement that God is in control, biblically speaking, it means that He is control of all things, ng lahat ng bagay. Pinag-aralan natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon. Gaganapin niya ang lahat ng kanyang banal na kalooban, ngunit gumagamit siya ng mga kaparaanan ng malakas, pero dapat mas lalong magyukod sa atin, mas magdulot sa atin sa pagsamba ang katotohanan na pagdating sa Diyos, autoridad at kapangyarihan ay perpekto at walang hanggan. Pagdating sa Panginoon, ang katotohanan ng kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat ay dapat magdulot sa atin ng mas malalim na pagsamba. And then pangalawa, kailangan itong magdulot ng babala sa makasalanan. Sabi nga ni Pablo, are we stronger than Him? Itcha-challenge ba ng isang tao ang Diyos? Tingin ba ng tao, pwede siyang magtagumpay laban sa Panginoon? Tingin ba ng tao, ang pagrebelde laban sa Diyos ay magre-resulta sa isang bagay na positibo? O lahat, sabi nga ho ng isang mangangaral, lahat ay yuyukod, lahat ng tuhod ay titiklop sa harapan ng ating Panginoon. It's either kusang loob na sasamba o babaliin ng tuhod upang yumukod. Wag nawang mangyayari na tayo ay yung rebelding masumpungan na rebelding makasalanan na ayaw yumukod sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. And lastly, we consider that in the practical implication that the truth of divine omnipotence must provide comfort for believers. Comfort sa mga mananampalataya. Alam natin yan, yung mga tao na may alam niyo, yung tatay ay nakaupo sa pwesto. Comfort niya yun. Na pag merong hindi ba kilala yung tatay ko? Mga kapatid, hindi ba natin kilala yung Ama natin sa langit? Now, hindi ito para magyabang tayo. Hindi ito para magpadalos-dalos tayo sa ating ginagawa. We must have fear. Nevertheless, comfort ito na ang Diyos natin, hawak niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. And that very familiar verse, Romans 8, verse 28, and we know that all things work together for good. And it is only possible because all things are under the control of our God. He is sovereign. Well, inisa-isa ho natin ang mga bagay na kung saan ang pagiging omnipotent ng Panginoon ay nadi-display or nakikita. Una, nakita ho natin na God's omnipotence is displayed over nature. Sa Psalm 104, maraming mga talata doon, even the normal flow of nature, even Mother Nature, ang lahat na nangyayari sa kalikasan ay kontrolado ng Panginoon. Now, punta tayo sa Psalm 148. Hindi natin natalakay ho ito. Pero meron hong mga pangyayari na madalas nagugulumihanan ng mga tao. Ano ito? Paano yung mga tinatawag nating natural evil? Or what do we say natural evil? Siguro mas maunawaan natin ito pag sinabi nating natural disasters. Pumutok ang bulkan.
lumindol. Dumaan ang isang Category 5 na typhoon, kagaya ni Yolanda. Libo-libo ang namamatay. Daan-daan ang nawawalang buhay. Ang Diyos ba ay soberano dito? Well, maraming mga tao ang sinasabi, Mother Nature, Mother Nature. Yan ang ganti ni Mother Nature. At isa ho yan sa madalas natin nililiwanag, maging ang Mother Nature ay hawak ng ating Father God. Even this so-called natural disasters or natural evil. Psalm 148, isang talata lang ho, at ini-encapsulate nito ang isang matinding katotohanan. Verse 8. Verse 8. Anong unang salita? Psalm 148, verse 8. Fire and hail. Alam niyo yung hail? Yung mga bumabagsak na malaking yelo? Fire and hail and snow and vapor and what? Stormy wind, fulfilling His word. And all these words, fire, hail, snow, vapor, stormy wind, all these words are but a word picture ng mga tinatawag nating natural disasters. At lahat ng ito na mga bagay na nangyayari sa nature is what? Fulfilling His word. Si Yolanda ay hindi lang basta naligaw. Ginawa nito ang sang-ayon sa dikta ng Panginoon. Yung lindol, mga trahedya, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kamay ng ating Diyos. So nawa, ito'y maging comfort sa ating mga mananampalataya. At sabi ko nga ho, mas nakakatakot isipin na hindi ito hawak ng Panginoon. So God is omnipotent, He is in control over nature. Pangalawa, tingnan ho natin last Sunday, God is omnipotent over His creature. Magandang umaga po. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. So we are studying about the omnipotence of God, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. God is omnipotent over nature. God is omnipotent over even natural disasters, Psalm 148 verse 8. And then God is omnipotent over spiritual beings and humans. Ang Diyos ay kontrolado niya ang mga espiritual na nilalang, maging ang mga tao at lahat ng aktibidad nito. Marami tayong pwedeng talatang puntahan, pero I think sapat na tignan natin muli ang Daniel chapter 4 verse 35. Daniel chapter 4 verse 35. Ano po ang sabi ng Daniel chapter 4 verse 35? At ito po ay salita ni King Nebuchadnezzar kung pagkatapos siyang ibaba ng Diyos, itinataas niya ang kanyang sarili. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Niluwagan ng tornilyo, siya'y namuhay na parang isang hayop sa parang. At nung bumalik na, hindi binalik na ng Diyos yung katinuan kay King Nebuchadnezzar, hindi na yung sarili niya ang itinaas niya. Sino na ang tinaas niya? Ang Diyos. Kaya, simula natin sa verse 34. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. So, bumalik na yung tino ni King Nebuchadnezzar. And I blessed the Most High. Wow! Mga kapatid, let this be a quick lesson para sa atin. Huwag nating hintayin na may gawin pa muna ang Diyos na hindi quote-unquote kanais-nais o hindi magandang eksperyensya sa atin bago natin kilalanin ang Diyos. Itinaas ni Nebuchadnezzar ang kanyang sarili. Nilagay siya ng Diyos sa isang mababang kalagayan upang makita niya na hindi siya ang mataas kung hindi ang Diyos. At ang sabi ni King Nebuchadnezzar, verse 34, Daniel 4, And I blessed the Most High, and I praised and honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Verse 35, And all
all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. And what? Nakita niyo ba, verse 35? And he doeth according to man's will. Alam niyo, may mga nagtuturo ngayon na ang soberano ay ang tao. Kung anong gusto ng tao, yun ang susundin ng Diyos. Meron pang mga nagtuturo na pag hindi daw nanalangin ng tao, walang kayang gawin ng Diyos. And I've heard that from isang kilalang teacher supposed to be ng Bible. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He doeth according to His will in the army of heaven, and that is spiritual beings, and among the inhabitants of the earth, and that is human beings. And none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? I love that expression. Wala daw pwedeng makapigil. Yung anak naming si Timothy, 10 months old, may mga pagkakataon may gusto siyang kunin na hindi niya dapat makuha. Anong ginagawa namin bilang magulang? Pinipigil. Meron siyang gusto, pero pinipigil namin. Ang sabi ng Bible, none can stay the hand of God. Pangalawa, and say unto him, what doest thou? Walang makakapagsabi sa kanya, ano naman yung ginagawa mo? Ba't mo ginagawa yan? Sa madaling salita, walang makakasaway sa Diyos. This verse ay nag-o-overflow ng katotohanan na ang ating Diyos ay isang Diyos na soberano. So siya'y soberano sa nature, siya'y soberano sa spiritual beings, siya'y soberano maging sa tao. At napag-aralan na ho natin sa church, siya ay soberano maging sa kaligtasan ng tao. Ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Again, marami tayong talata na pwedeng puntahan. But for the sake of time, let's go to the book of Acts. Acts chapter 16. Acts chapter 16. Simulan ho natin sa verse number 13. Acts chapter 16, verse 13. Ano po ang sabi? And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, and where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. So here is Luke, the writer of the book of Acts, together with Apostle Paul. Magkasama sila, nagpunta sila doon sa tabing ilog na kung saan kung saan nahandun ang mga Hudyo. Again, walang sinagog. Pag walang sinagog, ang mga Hudyo ay nagre-resort sa kadalasan sa tabing ilog at doon sila sumasamba. And ang sabi sa verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God. So she is a Jew, she is a God worshipper, heard us. Nangaral sila Pablo ng Ebanghelyo at napakinggan ni Lydia. At anong sabi? Whose heart, what? She opened? Or the Lord opened? The Lord opened. Ang nagbubukas ng puso ay ang Diyos. Remember, ang sabi ng salita ng Panginoon, walang humahanap, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Sabi ng Romans 3 verse 10 and 11, walang humahanap sa Diyos. At kapag ang taong makasalanan napakinggan ng tungkol sa Diyos na banal, anong gagawin ng taong makasalanan? Yayakapin ng Diyos na banal o lalayo? Lalayo. Ayaw ng tao sa Diyos. Liban na buksan ng Diyos ang puso ng tao. At yun ang ginawa niya kay Lydia. And whose heart the Lord opened. Ano naging resulta? That she attended unto the things that which were spoken of Paul. Hindi lang siya basta nakinig, kung hindi she believed, she put her faith in the gospel na ipinapangaral nila Apostol Pablo. And the point that we are trying to make is this: ang soberanong nagbubukas ng puso ay ang Diyos. Hindi siya parang
Sad to say, sa maraming mga pangangaral na nangyayari sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay parang pinipintang parang namamalimos. Alam niyo namamalimos? Sige na, please, sige na, bigyan mo naman ba rin? Para bang ang Diyos, sige na, please, sumampalataya, sige na, please, sumampalataya, gusto kita, tayo. No. Siya ay Diyos, siya ay Hari, yung pusong gusto niyang buksan, bubuksan niya. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At walang makakapigil sa kanyang kamay. Take Apostle Paul as an example. Number 1 persecutor ng Christianity. Sa Acts chapter 9, binuksan ng Diyos ang puso ni Pablo. At ngayon, sa Acts chapter 16, siya ngayon ang tagapangaral ng Kristyanidad, ng Ebanghelyo ni Kristo. So God is sovereign even in the salvation of man. Isa pa hong talata na kung saan ito'y kitang-kita, gusto ko lang hong diinan ng katotohanan ito. So John chapter 3. So John chapter 3 and verse number subukan ho natin sa verse number 3. Again, these are familiar words sa dialogue between Nicodemus and our Lord Jesus Christ. At ang tugon, ang banggit agad ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemus ay ito, and Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nandun yung word na born again. Again, familiar tayo sa born again. At maraming mga tao ang akala ang pagiging born again is just by attending a born again church. Maraming mga tao ang akala being born again is by being a member of a so-called born again church or being baptized in a so-called born again church. Therefore, born again na ako. Well, that is not so. Ang sabi ni Jesus, liban ay panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Nicodemo, verse 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? That's not possible. Verse 5, ang sabi ni Jesus, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. It just says na hindi physical birth ang pinapatungkulan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi niya sa verse 7, talunan natin, verse 7, Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Now, gusto ko lang i-take tong time na ho na ito, maging sa mga nakikinig ho, sa kanilang mga sa live stream, are you born again? Are you born again? If not, you will not enter, you will not see the kingdom of God. Born again is not by means of religion. Well, paano? Paano ba naboborn again ang isang tao? At merong mga literatura ngayon na mabibili ka kahit sa mga Christian bookstore, steps on how to be born again. There's no steps on how to be born again. Bakit ho? Kasi hindi tayo ang gumagawa noon. Verse 8, maliwanag ang sabi ni Jesus, The wind bloweth where it listeth. Translation, iihip ang hangin kung saan niya gusto. Now, sa panahon natin ngayon, meron tayong mga electric fan, kaya natin i-direct ang hangin, pero it's pertaining to our natural wind. Iihip ang hangin kung saan niya gusto. And thou hearest the sound thereof, but canst not tell when it cometh, and whither it goeth. Iihip ang hangin kung saan niya gusto, naririnig mo ang tunog, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan patungo. At ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Jesus, so is everyone that is born of the Spirit. Hindi mo kontrolado ang hangin. At hindi rin natin mamamanipula ang pagbo-born again ng Diyos. Born again or regeneration is the work, the sovereign work of the Holy Spirit. Yes, pwede nating manipulahin ang emosyon ng tao, pwede nating paiyakin ang tao, pwede nating patawanin ang tao, pero ang makapagbubukas lang ng puso, ang makapagpapanganak muli sa isang tao ay ang soberanong Diyos.
Hindi ito mamamanipula ng tao. Ito ay gawa ng soberanong banal na Espiritu. So the point is this, God is sovereign over man and He is sovereign even over salvation. Alam ko ho, kupos tayo sa oras, pero puntahan natin sa Galatians. So God is sovereign not just over whom He will save, God is sovereign even when He will save. Hindi lamang siya soberano kung sino ang ililigtas niya, ang Diyos ay soberano din kung kailan niya gustong iligtas. Nung ako ho ay nasa Amerika, I have told you this story before. Narinig ko ang isang sikat ng mga ngaral, hindi maliit ang church, malaki. Pero ang sabi ng pastor ay ito, almost these are the very same words. Ang sabi niya, bago matapos, syempre English, translate ko na lang, bago matapos ang gawain o pangangaral, bibigyan kita ng oportunidad para maligtas. Muntik tumayo ang mga balahibo ko. Ano? Ang oportunidad para maligtas ay kontrolado ng taong ito o hindi? Ang Diyos ay soberano. Sa Galatians chapter 1, binigay ho ni Apostol Pablo ang kanyang sariling patutuo. Sa verse number 12, sabi ho niya, "For I neither received it of men, neither was I taught of it, but by the revelation of Jesus Christ." Yung gospel na pinapangaral niya, ay hindi niya nakuha sa tao kung hindi ni-reveal mismo ni Jesus sa kanya. Verse 13, "For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it." That word wasted, winasak ko. At yun ang layunin ni Pablo bago siya naligtas. Siya'y persecutor ng Kristyanismo. Verse 14, "And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers." Walang anumang senyales si Pablo na magiging Kristiyano siya. Wala. Hindi siya na-touch, hindi siya nagkaroon ng life crisis. No. Ang sabi ni Pablo, this is his own words, verse 15. But, anong susunod na salita? But, hindi ho bawal sumagot. Nakamas naman kayo, huwag kayong mag-alala, hindi kakala. But, when, and that word when is a word that relates to time. When it pleased God. Nahandun si Pablo nung nangaral si Stephen sa Acts chapter 7 kung saan binato hanggang mamatay si Stephen, pero hindi doon naligtas si Pablo. At ngayon si Pablo, sabi nga sa English, he is hell-bent on persecuting the believers, at doon siya kinagpo ng Panginoon on the way to the hindi Emmaus, on the way to Damascus, siya kinatagpo ng Panginoon when it pleased God, what? Who separated me from my mother's womb and called me by His grace to reveal His Son in me. Sino nag-reveal kay Pablo tungkol kay Kristo para makilala niya si Jesus na tagapagligtas? It is God. At kailan ginawa yon? When it pleased God. So this is a great comfort para sa ating mga Kristiyano. Lahat ho tayo ay may pinagpe-pray na mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya. Tama? Maaaring sa mata natin ngayon, imposible siyang maligtas sa dami ng ginagawa niyang kasalanan, sa tindi ng pagre-rebelde niya laban sa Panginoon. Well, take Paul as an example of the sovereign grace of God, na when it pleased God, kapag pinakilala na ng Diyos si Kristo, pag binuksan na ng Diyos ang puso, kahit hindi mo siya bigyan ng oportunidad, dahil itong pagliligtas ay soberanong gawa ng Panginoon. So kung meron man tayong pinagpe-pray, keep on praying. Hanggat siya ay buhay, may pag-asa na iligtas siya ng Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na soberano.
Well, we took so much time on that. Hindi ho natin masyadong natalakay yan last Sunday. Pero kagaya nga ho nung sabi ko last Sunday, we will try to deal with some questions that relates to the doctrine of God's omnipotence. So, I hope it is clear mula sa Bible, ang tinuturo, ang pinapakilala ng Diyos o na Diyos ng Biblia ay isang Diyos na soberano. Isang Diyos na may hawak, may control ng lahat ng bagay. Now, if God is sovereign, if God is in control, merong isang madalas na, kumbaga, umaali-aligid na tanong. At ang tawag ho sa pag-aaral na ito sa theology, when it comes to the doctrine of God's sovereignty or omnipotence and the problem of evil. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, at kung kontrolado niya lahat ng bagay, bakit may masama? And again, sa branch ng theology, ang tawag ho dito is theodicy. 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 From the Greek word theos, meaning God, and dikaio, meaning an expression that means justification or righteousness. That means the justification of God when it comes to evil. Paano natin dapat tignan ang Diyos sa relation ng realidad ng kasamaan. So theodicy is the defense of God's righteousness in the light of the reality that evil exists in the universe that He created. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. At pag tumingin tayo sa lahat ng bagay, makakakita tayo ng kasamaan. At siguro sa time na meron tayo, next Sunday natin ipapaliwanag. When we say kasamaan, maraming uri ng kasamaan. There is moral evil, there is natural evil, and there are other forms of evil. And we will see that God is sovereign over all these things. Now, merong logical argument na ginagamit ang mga tao, lalo na ang mga taong nagkakaila ng existence ng Diyos. At isa sa mga madalas nilang ginagamit sa lohikal na pag-aargumento ay ang problema nga ng kasamaan. And the logical argument goes like this. Number 1, a perfectly powerful being can prevent any evil. Okay? Ang perpektong makapangyarihan, that is ang soberano, kaya niya, that word can, kaya niyang hadlangan ang masama. Tama ho ba? Kaya. So that's number 1. Number 2, a perfectly good being will prevent evil as far as he can. Yung napakabuti, gugustuhin niyang hadlangan yung masama. Nakuha niyo ba? Ang perpektong mabuti, gugustuhin niyang hadlangan ng masama hanggat kaya niya. Number 3. Nasusundan niyo ba? Number 1, God is perfectly powerful. He is omnipotent. Number 2, God is good. Number 3, God is powerful and good. Merong mga tao, mabuti, pero walang magawa sa masama kasi wala silang kapangyarihan. Meron naman mga tao, makapangyarihan, pero sila pa yung sila pa yung gumagawa ng masama. Pero pagdating sa Diyos, omnipotence and goodness is together. So God is perfectly good and perfectly powerful. So, if a perfectly powerful and good God exists, there should be no evil. Nakuha niyo yung takbo ng argumento? Kasi ang Diyos mabuti, ayaw niya ng masama, at nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan para pigilan ng masama, therefore dapat walang masama. Tara bang sa basketball, yung masyadong magaling yung player, lagi nakakashoot, nasaan ang bantay? May bantay naman talaga eh. Pero sobrang galing niya, para bang walang bantay. Ito ang ginagawang argumento ng mga tao. Mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Pero bakit
maraming masama. Ano nagiging conclusion? Well, there is evil. Conclusion number 6, therefore, there is no God. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos na makapangyarihan at mabuti ay pipigil sa kasamaan. Merong kasamaan, therefore, walang Diyos na makapangyarihan at mabuti. So it seems to be sa takbo ng lohika ng mga tao at ginagamit ito ng marami, lalo na sa mga western countries, sa mga filosofiya para i-disprove ang existence ng Panginoon. Well, to answer this some seemingly unanswerable statements to deny God or the existence of God, merong mga nagre-resulta sa maling kaparaanan. So titignan ho muna natin ngayong umaga sa nalalabi nating oras ang 4 na maling kaparaanan na sagutin ang lohika na ito. Nasundan niyo ba yung lohika? Ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, at ang Diyos na mabuti ay ayaw ng masama, kaya lang maraming masama, therefore walang Diyos na makapangyarihan at mabuti. Merong 4 na maling paraan na sagutin ito. Una, ang kaparaanan ng pagpapakita na ang Diyos ay hindi perpekto. Again, yung reasoning, God is perfectly powerful, God is perfectly good. Ang ginagawa nila is removing that adjective, adverb na polado ang lahat ng bagay. Para bang bata, si Timmy ho, unti-unti namin tinuturuan na gamitin yung kanyang mga kamay. Hindi mo pwedeng, buhatin mo tong 1 kilong bigas. Hindi pwede. Hindi pa yun abot ng kanyang lakas. Nasa proseso siya ng pagkatuto. Kaya niya hindi pa mabuhat yung 1 kilong bigas. Ito ang theology nung iba. Ang Diyos ay hindi perpekto at siya'y nasa proseso, kaya hindi niya pa napipigilan ang lahat ng kasamaan. Pangalawa, they make God ignorant. They make God ignorant. Maaari ito maging branch noong process theology, but this is called open theism. Open theism. At itong open theism ay doktrina na naglilimita sa kaalaman ng Diyos. We've studied about the omniscience of God. God is all-knowing. His knowledge about all things is perfect, entire, and without error. Ang sinasabi ng mga open theists ay ito, ang hinaharap ay hindi alam ng Diyos. In that sense, it is open. Parang hindi tayo alam ang mangyayari sa hinaharap. So bukas ito. At yun ang pinanggagalingan ng salitang open theism. Ang Diyos na hindi alam ang hinaharap, therefore, kung hindi niya alam ang hinaharap, hindi niya mapipigilan ang mangyayaring masama. Halimbawa, kung nalaman mo, mamayang hapon, pag nagpakulo ka ng tubig, nalaman mo na ikaw ay mapapaso o mababanlian, nangyari yun kay Brother Junjun. Magpapakulo ka pa ba ng tubig? Hindi na. Well, therefore, ganun din daw sa Diyos. Kaya niya hindi napipigilan yung masama kasi hindi niya alam ang gagawing masama ng tao. Now, dito ho sa dalawang naunang ito, sa process theology and open theism, ano ho ang common factor? Rather than making man in the image of God, this doctrine makes God in the image of man. Itinutulad ng tao ang Diyos sa kanya, sa sarili. Ang tao ay in a process, ang tao hindi alam ang hinaharap, at kaya hindi natin napipigilan ang mga bagay-bagay, therefore, ganun din siguro ang Diyos. Kaya niya hindi napipigilan ang kasamaan. Well, we know for sure na hindi ito ang tinuturo ng Biblia. Well, meron pa hong isang katuruan at ang tawag ho dito ay metaphysical theodicy. Metaphysical theodicy. Brother Paul, ano yan? Simply put,
evil is necessary. Evil is necessary. Again, naalala nyo hindi drawing ko minsan sa blackboard, yung madalas natin nakikita sa mga Chinese, yung bilog, na yung isa puti, yung isa itim, yin-yang, Zoroastrianism. Dahil may itim, dapat may puti. Dahil may puti, dapat may itim. Ang balanse ng, madalas yan sa mga cartoons, dapat imintina ang balanse ng kabutihan at kasamaan. Pag masyado, parang naandun yun yung kaisipan. Dahil may kasamaan, dapat merong kabutihan. In every yang, there must be a yin. This is basically, yun nga, modern Zoroastrianism. To ancient dualistic heresy. In other words, they believe that good and evil are equally ultimate. Well, we know na hindi yun totoo. Because in history, there is a time na walang evil. Kailan yun? Bago magkasala, si Satanas. At darating ang time na walang evil. Kailan yun? In the new heaven and in the new earth. Lahat ng kasalanan, lahat ng epekto ng kasalanan, aalisin na ng Panginoon. So, evil is not necessary. Hindi siya kailangan. Pang-apat, at ito ho ang pinakamadalas na pinupuntahan ng mga evangelical Christians. Man's free will or the supremacy of man's free will. Yan. Dahil may free will ang tao. This is the most popular among evangelicals today. Ang tawag ho dito is autonomous theodicy. Explaining or justifying God with relation to evil because of or by the autonomy of man. Dahil may free will ang tao. It goes like this. Ang Diyos ay makapangyarihan. Omnipotent ang Diyos. At ang omnipotent na Diyos ay nagdesisyon na bigyan ng free will ang tao. At dahil binigyan ng Diyos ng free will ang tao, at ang taong itong may free will ay inaabuso ang free will na ito, ang magiging resulta ay evil. Nagdesisyon kang magsinungaling. Nagdesisyon kang magnakaw. Nagdesisyon kang pumatay. May mga akto ang tao na siya'y nagdesisyon na gumawa ng masama at dito nagre-resulta ang free will. Dito nagre-resulta ang kasamaan mula sa malayang desisyon ng tao. At sasabihin na, yes, God is powerful and good at kaya niyang pigilan. Pero nga dahil binigyan niya ng free will ang tao, hindi niya ito pinipigilan. Actually, merong mga tagapagturo na so much so na as if hindi pwede. Kasi daw, ito pinalalabas sila, kukontrahin ng Diyos yung sarili niya. Binigyan niya ng free will, tapos pipigilan niya, hindi daw yun gagawin ng Panginoon. Ang problema ho ng kaisipan na ito, in this theology, sino ang lumalabas na soberano? Ang Diyos o ang tao? Ang tao. Remember, kakabasa lang natin sa Daniel chapter 4 verse 35, He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Anong ginawa ng Diyos? May free will na kayo, bahala na kayo. Wala. Siyempre, binigyan ko kayo ng free will, ikaw na bahala dyan. Well, hindi ho ganun. Actually, ang autonomous theodicy does not solve the problem. Na kahit ibinigay ng Diyos sa tao ang free will, at kung alam niya na magagawa ng masama ang tao, bakit niya pa binigyan ng free will? Nakuha niyo? Parang yung sinasabi ng ating presidente, kung alam daw ng Diyos na magkakasala si Eva at ba't pa daw nilagay yung puno doon sa gitna ng hardin.
And sad to say, tinawag ng ating presidente na stupido ang Diyos ng Biblia. So again, all these efforts to explain the problem of evil falls short from the truths that the Bible reveals. Ang Diyos ay perpekto at wala siya sa proseso ng pagiging perpekto. Ang Diyos ay omniscient, alam niya ang lahat ng bagay, kaya hindi uubra ang process theology, hindi rin po pwede ang open theism. Kagaya na sabi natin, ang kasamaan ay wala sa simula at ang kasamaan ay hindi rin masusumpungan sa bagong langit at bagong lupa, so evil is not a necessity. And lastly, maliwanag sa ating napag-aralan, ang Diyos ang soberano at hindi ang tao. Ito ang maliliwanag na katotohanan mula sa salita ng Diyos. So kung itong apat ho na ito, process theology, open theism, autonomous theodicy, at yung necessary evil, metaphysical theodicy, ay maling mga pag-eksplanasyon, paano natin ipapaliwanag ang problema ng kasamaan? Well, hindi ho tayo mag-iimbento ng bagong kaisipan. Ang gagawin ho natin ay pupunta tayo sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Una, let us establish ground truths. Ito yung mga pundasyon o foundational truths para maunawaan natin kung paano natin i-deal ang problema ng kasamaan. One, I hope it's already clear, God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Again, going back to that verse, let's open it again. At magandang makabisado ho natin ito, Ephesians chapter 1, verse 11. Ephesians chapter 1, verse number 11. Ano po ang sabi? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who what? Who worketh all things after the counsel of His own will. God worketh all things. Naalala niyo ho yung ginamit ko hong example sa inyo, yung TV na na-prostrate ako? Ginawa ko lahat, Brother Jesnel. Sinaksak ko, sinigurado kong may power, pinalitan ko ng baterya yung remote control, hindi ko mapagana yung TV. Mali pala yung remote. Ang nahawakan ko palang remote ay yung TV-ng isa. Ang Diyos ba ay napoprostrate na meron siyang, baka mamayang merong hindi kontrolado ng remote ng Diyos? Well, no. Ang maliwanag na sinasabi ng Biblia ito, He worketh all things after the counsel of, not man's will, after the counsel of His own will. Sariling kalooban, sariling pasya ng Diyos. Not some things, not most things, but all things. So ang Diyos ay soberano sa lahat. Ang plano niya ay mangyayari, ang gusto niya ay matutupad, at walang makakapigil sa Panginoon. Kapag niloob niya, ito ay mangyayari. And that is the meaning of that verse sa Luke chapter 2, so Luke chapter 1 verse 37, with God all things are possible. Hindi ibig sabihin yan kahit anong bagay na hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Ang ibig sabihin, anumang bagay na loobin ng Diyos, kung paano niyang loobin na isang birihin ay magbubuntis, with God, all things are possible because He is sovereign. So sana maliwanag na sa atin. Sana kumbinsido tayo. Maliwanag na tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Diyos na soberano. He is omnipotent, He is sovereign, He is in control, He is God Almighty. So that is foundational truth number 1. God is in control. Foundational truth number 2, there is evil. Hindi ho susi na itanggi ang pagkakaroon ng masama.
At meron hong mga filosofiya na ang evil ay idea lang yan, hindi yan totoo. Well, actually totoong may masama. Pakinggan mo lang kung ilang bilyon ang ninakaw sa PhilHealth, parang pinipilipit ang puso mo, alam mo na yun ay masama. At merong mga tao na, walang masama. Naalala ko na yung isang pinakikinggan ko, si Ravi Zacharias, nagbigay siya ng halimbawa. Siya'y nakasakay sa aeroplano, may nakatabi siyang babae, kinausap niya yung babae, tinanong niya kung anong trabaho. Ang trabaho ng babae, bahagi siya ng organisasyon na nagliligtas ng mga bata sa pag-aabuso. Tinanong niya, kamusta? Anong nangyari sa lakad niyo? Meron ba kayong niligtas ngayon? Sabi ng babae, kanina lamang, bago ako kahapon lamang, bago ang flight ko, pumunta kami sa isang lugar na kung saan merong bar na nagbibigay ng alak na may halong dugo ng ahas, at yun ang ginagamit nila para sila magkaroon ng intoxication, at ang anumang hilingin nila ay ibibigay sa kanila, at ang hiniling nitong lalaking ito ay, listen, 16-month-old na batang babae. 1.5 years old, at inaabuso niya sexually. Is that not evil? Subukan niyo manood ng documentary ng ginawa ni Hitler sa mga Hudyo, sa death chamber, sa mga concentration camps. Masyado daw matagal na babarilin isa-isa yung mga tao, yung mga engineer niya, nagplano, nag-isip paano ang pinakamabilis at pinakamarami na economical na pagpatay. Is that not evil? Ang mundo ho ngayon ay nagigimbal sa libo-libong na namamatay sa COVID-19. Hindi ba nila alam kung ilang libo ang ina-abort na bata araw-araw? Sa Amerika pa lang, 3,000 to 4,000 a day. Is that not evil? So meron talagang masama. At lahat tayo nakaranas na ng kasamaan. Maaaring may nagsinungaling sa atin, may nanloko sa atin, may nangagrabyado sa atin, o anumang kasamaan ang ginawa sa atin, o may nagtraidor sa atin. Lahat tayo ay nakalanas na ng kasamaan. So it is not good to deny the existence of evil. But again, kagaya nung sabi ko kanina, the existence of evil does not disprove the existence of God, rather it proves the existence of God. Pinapatunayan ng kasamaan na meron talagang Diyos. Now, ano ibig sabihin mo, Brother Paul? O dito tayo matatapos. Kung merong masama, merong mabuti. Tama ho ba? Pag nakakakita naman tayo ng tumutulong, pag nakakakita tayo ng hindi nagnanakaw, kung hindi nagbibigay, kapag meron tayong mga tao sa buhay natin, yes, hindi natin sabihin perfecto, pero sabihin natin mabuting tao ito. Tama ba? Pero nakaranas tayo ng ginawa nilang kabutihan. At kung merong mabuti at merong masama, therefore, pakinggan nyo meron tayong pamantayan. Pakinggan nyo, lahat ng tao ay may pamantayan ng mabuti at masama. At ang isang hindi kayang sagutin ng mga naniniwala sa evolution na ito, saan galing ang pamantayan na yon? That so-called moral law. And when we say morality, the standard of evil and good, saying evil and good, saan nanggaling yung standard na yun? Bakit alam natin na masama ang pagnanakaw? Bakit alam natin na masama ang pangbababae? Bakit alam natin na masama ang pagpatay? Saan galing yun? Hindi yan kayang ipaliwanag ng evolution. Actually, sa evolution, ang pagpatay ay tama. Survival of the fittest. And if one is not fit, there's nothing wrong to kill. Moral law is incongruent sa evolution.
So kung merong mabuti, merong masama, therefore merong standard ng mabuti at masama. Saan galing ang standard na ito? Walang sagot ang siyensya, pero may sagot ang Biblia. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 2, verse 15, which show the work of the law written in their hearts. Merong Diyos nagsulat ng kanyang kautusan sa ating mga puso. Kahit ang taong hindi naniniwala sa Diyos, nakasulat yun. Meron minsan tinanong, hindi siya naniniwala doon. Meron minsan tinanong, paano mo nasasabi ang mabuti at masama? Sabi niya, pag gusto ko, mabuti. Pag ayaw ko, masama. Sabi nung pastor, paano ko sabihin ko sa yung gusto kong barilin kita ngayon? Nakuha niyo? Kung ang basehan ng mabuti ay yung gusto ko, paano kung gusto kong saktan ka ngayon? Hindi masama yun. Hindi, gusto ko nga eh. Nakuha niyo, hindi yung gusto natin. We must admit to the truth. There is a moral law. There is a standard na na-define natin ng evil and good. If there is evil and good, actually, there is a moral law giver. There is a God na nagsulat ng kanyang batas na lumikha sa atin sang-ayon sa kanyang wangis. So rather than explaining away God because there is evil, we can see na the existence of evil even points to the truth na merong tunay na Diyos. Next Sunday ho ay i-forward pa natin ito at ayoko hong bilisan, gusto kong maunawaan natin. Ayoko nang i-dump sa inyong information, gusto kong masundan natin para pag sabi nga ho ng 1 Peter 3:15, what? Be ready to answer to everyone that asketh you a reason of the hope that is in you. I hope na ang ating mga pag-aaral ho na ito ay nagiging beneficial at higit sa lahat, hindi lang ho ito para magpadami ng ating alam at magpainit ng ating dugo at magsimula tayong makipagdebate sa iba. Una, ito'y dapat magdulot sa atin ng mas lalong pagsamba at pagkamangha sa Panginoon. At kung kinakailangan at kung may magtatanong sa atin at dapat nating ipagtanggol ang pananampalataya, we will be able to do so sa biyaya ng Diyos. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, napakabuti mo at napakamakapangyarihan mo. O Panginoon, hindi man namin masagot ang mga lahat ng katanungan ng iba. Hindi man namin masatisfy ang mga reasoning ng iba. Lord, help us to be content sa katotohanan na nasa iyong salita. Sapagkat ito ang katotohanan, sapagkat ito ang aming basihan ng pananampalataya. At salamat po, O Diyos, na alam namin na maging sa kabila ng karamihan ng kasamaan na aming nakikita sa aming paligid, oo, maaaring nararanasan namin sa aming buhay. Ikaw ay Diyos na soberano pa rin at may hawak ng lahat ng ito. And let it be our comfort nang sinabi mo sa iyong salita that all things work together for good. Salamat, O Diyos, na kami ay sumasamba, hindi sa Diyos na maliit, hindi sa Diyos na mahina, hindi sa Diyos na nasa proseso pa ng pagiging perpekto o sa Diyos na natututo pa lamang at hindi alam ang hinaharap. Kundi kami sumasamba sa isang Diyos na soberano, makapangyarihan sa lahat, perpekto, nakakaalam ng lahat ng bagay at sagana sa kabutihan. O muli, O Diyos, maraming salamat po at ingatan mo kami. Ilayo mo kami sa kayabangan at nawa sa pagpapakumbaba kalalo mo kaming ilapit at gamitin para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli ho mga kapatid, and maging sa ating mga kapatiran nakatunghay online sa ating live stream, magkakaroon ho tayo ng 15-minute break. 10 a.m. ho magsisimula ang live stream ng ating worship service. God bless po. Break time po tayo.